ang nakakasakit ng ulo, nakakabobo yung linalaman ng naging affidavit o sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga. Wala itong laman, puno ng hearsay at ito ay inadmissible in evidence. Yan ang aking masasabi, nakakabobo, kanya ang aking panawagan at paalala lalo na sa mga kabataan. Naku po, huwag na kayong manunood ng ginagawang pagdinig ng Committee on Injustice dahil kung lalagyan mo ito ng rating, hindi ito PG, ito ay quadruple X dahil napakalaswa nung lantarang pagsisinungaling using taxpayers' money. In full view of the Filipino people, nagsasayang tayo ng ating limited resources para lang bigyang espasyo itong napakasinungaling na crying star witness ng Committee on Injustice ng House of Representatives. Kumusta po ang ano po ang assessment ninyo sa mga testimonya nitong self-confessed bagman daw ni VP Sara Duterte? Best actor ba, sir? Anong tingin niyo, sir? Una-una, batiin ko muna kayo, MJ at Admar. Magandang gabi at magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakasubaybay sa inyong programa. Doon sa tanong mo, ang nakakasakit ng ulo, nakakabobo yung linalaman ng naging affidavit o sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga. Wala itong laman, puno ng hearsay at ito ay inadmissible in evidence. Yan ang aking masasabi, nakakabobo, kanya ang aking panawagan at paalala lalo na sa mga kabataan. Naku po, huwag na kayong manunood ng ginagawang pagdinig ng Committee on Injustice dahil kung lalagyan mo ito ng rating, hindi ito PG, ito ay quadruple X dahil napakalaswa nung lantarang pagsisinungaling using taxpayers' money. In full view of the Filipino people, nagsasayang tayo ng ating limited resources para lang bigyang espasyo itong napakasinungaling na crying star witness ng Committee on Injustice ng House of Representatives. Opo, tsaka nauna na rin kasing nag-warning itong si Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez, kapwa po ninyo abogado, hinggil po dito sa kredibilidad nitong si Madriaga. This was 2 weeks before the hearing, attorney. Pero parang ano, sir, basta lahat ng against kay VP Inday, no question about credibility. Basta banat lang ng banat, sir. MJ, kasi yung mga nag-iimbestiga, wala ding credibility. And as I have mentioned earlier this evening in my podcast, ang sinabi ko nga, nagtagpo, nagsama, maging magkasangga na ngayon, yung mga pinuno at miyembro ng Maleta Gang ng Kongreso at nung leader ng notorious na kidnapping for ransom gang na Madriaga. Nagsama-sama sila sa isang pagdinig. So dito, ano ito samahan ng mga gangs ito Tapos ang gamit nila para ma-sustain itong paninira kay VP Inday Sara Duterte ay ang ating buwis na higit sanang nagagamit ng tama. Lalo pa, ngayon tayo ay humaharap sa isang napakalalim na krisis. Opo, tsaka sinasabi kasi nila, sir, trabaho nila na imbestigahan, no, ang Vice President dahil nga may nakabinbin na impeachment case laban sa ikalawang Pangulo. Pero kung babasahin nyo naman po ang comment section, Attorney Vic, sa lahat po ng major news agencies, maging sa SMNI, negatibo po ang impresyon ng taong bayan dito kay Madriaga, sir. Unang-una, sa kanyang mismong affidavit, sinasabi niya siya ay kasalukuyang nakapiit sa Bagong Diwa sa kasong kidnapping. Doon pa lamang yung kanyang paragraph 1, inamin na niya siya ay nakapiit sa kasong kidnapping. Sino naman maniniwala sa isang kaso, sa isang tao na humarap sa kaso, napakaseryosong kasong kidnapping? And alam mo, yung sinasabi ng House Committee on Injustice na sila'y nag-iimbestiga, tama, kung meron talagang nakabinbin na impeachment complaint, imbestigahan. Pero bago ka naman magsalang ng iyong star witness,
tingnan mong mabuti, busisiin mong mabuti, bukod lamang sa hindi lamang yung kredibilidad nito, kung hindi yung linalaman ng kanyang affidavit. Let me go back doon sa naging desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Sinabi niya sa kasong Sara Duterte versus the House of Representatives patungkol sa naunang impeachment laban sa kanya last year. Sinabi ng ating Korte Suprema, pagdating sa usaping impeachment, pagdating sa impeachment process, hindi lamang yung taong hinahabla, ini-impeach or si VP Sara ang under public scrutiny. Pag sumali ka sa impeachment process, yung complaint, affidavit complaint, yung complainant, yung mga testigo o tetestigo, yung mga nag-endorso ng impeachment complaint, pati na yung mga mag-iimbestiga ay pare-parehas na kayong under public scrutiny. Therefore, kinakailangan kayo ay mayroong kredibilidad. Pero itong nangyayari ngayon, inakusang tumanggap ng mali-maletang pera yung karamihang miyembro ng Injustice Committee ni hindi man lang nag-leave o kaya ay nag-recuse o kaya ay hindi na sumali sa pagdinig, nariyan pa rin. Walang credibility yung ginagawang pagdinig na yan. Tsaka, sir, nabanggit rin itong agreement, no, na sinasabi nitong si Madriaga na meron dong sinabi sa kanya si former President Digong sometime in 2021 na yun nga, may mga planong pabagsakin, no, ang kasalukuyang administrasyon. Ang time frame po, 2021, 2022, maalala po natin, busy yun. Busy tayong lahat doon sa kampanya, sir. Tama, ito yung nasa paragraph 29 MJ, yung patungkol sa kanyang subheading na term sharing and destabilization effort. Alam niyo, unang-una ito hearsay dahil ang tinuturo niyang source ng kanyang information ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. And as you know, hindi naman pwedeng basta tanggapin natin itong deklarasyon ni Ramil Madriaga nang hindi available for cross-examination o hindi man lang matanong yung supposedly declarant o yung nagkwento sa kanya ng kwentong ito. So yung kanya hearsay eh. But be that as it may, pwede mong sugpinahan ngayon yung magkapatid na Marcos. Kasi dalawa dito binanggit eh, si Bongbong at saka si Amy. Kanina nagsalita, I believe, hindi ko lang napanood at nalalaman yung buong buod ng kanyang sinabi. Subalit, I think there is already a disclaimer from Senator Amy Marcos na itong paragraph 29 na sinasabi ni Madriaga ay nangyari. So may denial na. Now, for the sake of fairness and clarity and due process and equal protection of the laws, marapat ipatawag ng House Justice Committee, subpinahan ninyo si Senadora Amy Marcos para makumpronta niya itong si Ramil Madriaga. Pangalawa, subpinahan ninyo si Bongbong Marcos kung totoo yung pagdinig ninyo para makumpronta niya o kumpirmahin niya yung sinasabi ni Ramil Madriaga na mayroon silang pagkakasunduan ng term agreement na with VP Inday. Dahil wala naman si VP Inday sa salaysay ni Ramil Madriaga eh, pero yung dalawang magkapatid nariyan. So subpinahan nila. At pag yan naman ay kung yung pirma ni Bongbong Marcos, di kasuhan din nila si Bongbong Marcos for betrayal of public trust. Imaginein mo, you're courting the votes and support of the Filipino people for president. Yung pala may side dealings ka na hindi ka tatapos ng termino mo pagka ikay naging Pangulo. So may ipit na ipit itong affidavit na ito. Napakawalang kwentang script. Kung sino man ang sumulat nito, kinuha lang yung malaking bayad tiyak. Pero walang patutunguhan itong affidavit na ito. Do you think, sir, magbabackfire ito sa kampo ng Madriaga? Dako, backfire na. Backfire na. Butas-butas na ito. Yung kayong sinabi lang niyang painting eh. Yung mismong artist na ang nag-deny. Yung si Binibining Tanya Gaisano Lee, yung artist nung pinakitang painting, hindi ba? Sinabi niya, yan ay likha ko. Akin yan. Ako ang nagbigay
kay Mayor Inday Sara Duterte nung si Mayor Inday Sara Duterte mayor pa ng Davao City. How can you debunk that? Yung mismong lumikha nung painting ang nagsasabing akin yan, gawa ko yan. Ako yung artist niyan. So yung palang ipit na siya doon eh. And then yung sinasabi niyang siya'y bahagi ng VP security group, bakit hindi sumpinahan din naman yung dalawang colonel na binabanggit, si Colonel Lachica at saka yung, I'm looking at the name now, I'm looking for the name now, MJ at Admar. Ano? Nolasco. Colonel Nolasco, thank you. Colonel Nolasco and Colonel Lachica. Again, for clarity, for balance, for objectivity, for fairness. Just do not give too much credit on this detainee and facing charges of kidnapping na binibigyan niya ang treatment parang gospel truth. And one more, before we move to another topic probably, binabanggit ni rin niya sa panimula itong paragraph 9 niya that he was directed by PRD no less na magtrabaho bilang counterintelligence agent ng NSC. Kaka-resign lang naman today, hindi na busy ito. So pinahan ninyo si General Eduardo Año dahil I believe nung panahon din ng ni PRD, aktibo sa security cluster si Ed Año at yung kanyang si General Hermogenes Esperon na naging National Security Advisor. Tanungin, talaga bang counterintelligence agent under your office, NSC, itong si Ramil Madriaga?